Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. O Diyos, dakila Panginoon, salamat o Diyos sa araw na ito, Panginoon. Patuloy kayo, Panginoon, na magpupuri, patuloy na manalangin o Diyos, at patuloy na makinig na uli, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat o Diyos sa aming pagsamba. Nawa o Diyos, ay patuloy kami, Panginoon, kita mo Diyos, na mapatuloy na handog o Diyos ang aming sarili, Panginoon, na buhay at kagaya sa iyong paningin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming ititipong ito, Diyos, kabilang, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na papahina ng aming pananampalataya, Panginoon, ay patuloy na riyan ka, Panginoon, na nagbibigay ka kasa sa aming, Panginoon. Patuloy mo, Diyos, bigyan ng unawang pang-espiritual ang bawat isa, Panginoon. Patuloy na yung Diyos, maunawaan, Panginoon, ng mga salita, Panginoon, ang naging binhi o Diyos, natutubusan ng mga puso, Panginoon, ng mga salita, Panginoon. Salamat o Diyos, nawa papuri at pasalamat at patuloy na bilang Diyos, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At salamat mga kapatid. At talagang natuloy na o Diyos sa ating talagang minsan maayaw ko sa ganitong pagdala ng gampanin. Praise the Lord. Dahil talagang hindi ako sanay na humarap sa tao. Talagang kumbaga sa mga tao ba, yung mahina yung aking pangharap sa tao, yung mahihain talaga ako mga kapatid. Talagang sa amin doon sa lugar namin, lagi akong tumatanggi. Praise the Lord. Kaya nga talagang yung isang linggo talagang nagulay ako na sa pangalawang buwan ng ating Pastor Ramon, talagang baka singilin na ako ng Diyos na hingi nila ako ng hingi. Pagdating sa salita ng Panginoon ay hindi ko siya mahayag sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya samantalahin natin mga kapatid yung pagtitipon na gaya nito, kasi may mga panahon daw na darating yung Panginoon na baka datnan tayo na hindi handa. Praise the Lord. Kaya nga bawat gawain ay huwag nating sayangin mga kapatid. Talagang ramdam ng bawat isa ang panghihina ng ating laman. Bagamat may ibig yung ating espiritu, pero yung ating laman mahina mga kapatid. Kaya nga pag-aaralan natin mga kapatid yung ating pundasyon sa ating mahal na Diyos, na kung saan bawat pinag-aaralan ng bawat isa ay yung ating mga sarili. Sa pagharap natin sa Diyos, baka sakali na tayo ay magkulang sa Diyos at masayang yung ating pagpapagal para sa Kanya. Praise the Lord. Una sa lahat pala ay bumabati ako sa inyo ng magandang katanghali, at lalong higit sa ating mahal na Diyos at sa ating mga pastors at sa kanilang may bahay. Praise the Lord. At humingi rin ako ng paumanhin sa inyo mga kapatid kung hindi ko maihayag ng mabuti yung salita ng Panginoon, dahil talagang naninibago ako. At doon sa amin sa lugar ng Tampil, yung mga kasamahan ko doon, mga native lang, mga taong mga minorities ba, kumbaga sa madalin mo silang pakiusapan kasi nga hindi naman sila masyadong kaya lang dito talaga parang nahiya ako kasi hindi ako talaga sanay. Praise the Lord. Pero ganun pa man, yung nagpapalakas na lang ng loob ko yung Diyos. Praise the Lord. Dahil talagang ang salita ng Panginoon ay hindi biro ito mga kapatid. Gaya ng isang pundasyon na tumatayo-tayo ng bahay na hindi agad-agad ito matatapos. Pag natapos agad ito, ibig sabihin mahinang klase ng pagkapundasyon.
Talagang alam ng ating mga pinag-aralan yan na may mga engineers. Praise the Lord. Pag-aaralan po natin yung verse ng Mateo 7:24 hanggang 27. Baka mayroong magaling magbasa dyan o makawalang magbasa. Mateo 7 verse 24 hanggang 27. Sabi po dito, "Kaya't ang bawat tumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay ng nayaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato." 26. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginanap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kaniyang bahay sa buhanginan. 27. At lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kaniyang pagkabagsak. Praise the Lord. Mapansin po natin yung dalawang tao na nagtayo ng bahay sa bato at sa buhanginan. Praise the Lord. At kung mapansin po natin mga kapatid, nandoon yung kanilang pagtrabaho at talagang nakita yung pundasyon kung saan nila nailagay mga kapatid. Kaya nga, basta natin yung baka yung ating sarili ay baka doon sa buhanginan. Bantayan po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon dahil bawat araw ay nakikita tayo ng Diyos. Kaya nga, nandoon yung sabi ng Panginoon na yung ating pundasyon sa Panginoon ay dapat matatag na naglilingkod sa ating mahal na Diyos. Kasi nga, sa buhay ngayon mga kapatid, talagang napakahirap. Sabi nga nila, masilan yung buhay na paglilingkod sa Panginoon, lalo na pag marami ka pang plano na hindi mo kasama ang Diyos. Kaya nga, dapat sa pang-araw-araw nating buhay ay patuloy nating maging kasama ang ating mahal na Panginoon. Bless the Lord. Palakpak sa ating mahal na Panginoon. Talagang ang paglilingkod mga kapatid ay hindi gaya ng pang-araw-araw nating pagkain. Ang gusto ng Panginoon ay lumalim ng paglilingkod at naging matatag tayo sa ating buhay, lalo na sa buhay may asawa. Kasi yung buhay may asawa ay talagang napakahirap, lalo na pagdating sa problema pinansyal. At talagang mahirap i-balance ang buhay ngayon mga kapatid. Kaya nga kami para kaming walang sariling plano, palipat-lipat. Kaya talagang ang hirap mabuhay, lalo na pag inuulang ka ng pagsubok. Praise the Lord. Pag ang pagsubok ay palaging nandyan, mahirap maunawaan yung buhay. Pero salamat sa Panginoon dahil nandyan yung mga salita niya, nandyan yung mga binibigyan niyang kalakasan pang-espiritual na katulad ng mga salita na nandito sa ating pinag-aaralan mga kapatid. At basa po tayo mga kapatid sa awit 119:105 na kung saan ay nandyan yung ilaw ng ating Panginoon. Basa 119 verse 105. Sabi dito,
Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Praise the Lord. Kung saan yung liwanag ay ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, sa King James yun, ilawan. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, tayo patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Daanan man tayo ng maraming pagsubok. Talagang kami, kung iminsahe ko yung buhay namin, talagang napakahirap. Kasi palipat-lipat kami. Pang-apat na lipat na yata ito, mga kapatid. Yung mga bahay namin na iniwan, naubulok na. Praise the Lord. Dahil sa mga pagsubok, mga kapatid, diretso ko na yung mensahe, yung buhay namin. Pero nandun yung kasama namin ng Panginoon. Praise the Lord. Talagang ang buhay talaga, pag wala ka sa Panginoon, siguro mahirap. Pero pag nasa Panginoon ka, kahit talunan ka sa buhay ngayon, at parang nandun pa rin yung blessing ng Diyos. Talagang maraming mga tao talaga na pag umanda ang buhay mo, pag hindi manampalataya, sisirain at sisirain ka, mga kapatid. Praise the Lord. Pero ganun pa man, at talagang tuloy pa rin kami sa Panginoon. At talagang marami na kaming mga kapatid na kasalamuha. At talagang basta marunong ka lang pagkumbaba sa ating mahal na Panginoon, lahat ng bagay na daraan sa ating buhay ay makakaya natin, lalo na pagpatuloy natin, iniyak natin sa Panginoon yung mga problema. Praise the Lord! Kaya nga, nandun yung salita ng Panginoon na patuloy na binubulay-bulay ng bawat isa. Sabi ng Panginoon na gano'n sa Josue 1:8. Basa. Praise God, Josue 1:8, sabi ko ito. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Praise the Lord. Hallelujah. Nandun yung salita ng Panginoon na patuloy na bulay-bulayin natin yung salita ng Panginoon kasi yun lang yung pinakapagkain ng ating pang-espiritual, mga kapatid. Kaya nga ganun yung salita ng Panginoon na kahit wala naman tayo ng pagsubok o problema, pero pag patuloy na bulay-bulayin natin o patuloy na hinahimay-himay natin yung salita ng Diyos, ay patuloy tayong bigyan ng kalakasan ng Panginoon. Praise the Lord. Palakpak sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ganoon kabuti ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Talagang sa buhay, marami na ngayon na nawala sa pananampalataya, mga kapatid. Doon sa aming organisasyon, may mga bagay talaga na hindi na sila nagkakaintindihan. Nagpapataasan na sila ng kanilang mga talento. At talagang mapansin mo kasi yung iba parang nasumumpro na yung kanilang talentos pagdating sa Bible. Kaya nga, huwag nawa mangyari sa atin, mga kapatid. Ang mahalaga dapat sa atin yung patuloy na magpakumbaba at patuloy na unawain yung salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon na ang mapalad yung taong may malinis na puso at talagang makita natin ang Diyos. Dahil sa buhay ngayon, kung hindi ka patuloy na nagpapakumbaba sa Diyos, ang kapwa mo tao ay hindi mo ito maunawaan, mga kapatid. Sa pakikibaka sa buhay, talagang napakahirap. Napakahirap ang buhay. Lalo na sa mga kapatid na hindi marunong magunawa, lalo na sa pagdating sa salita ng Diyos. Yung mapangkuhan sila sa salita ng Panginoon. At talagang doon sa parting Bulalakaw, mga kapatid, talagang inalisan po namin yon.
dahil napakabigat yung mga problema doon. Bagamat talagang maganda yung kabuhayan namin, talagang inalisan namin yung party dahil sa yung mga magiging kaaway namin doon kung hindi kami iiwas marami. Dahil talaga sa pagdating sa negosyo, talagang ang hirap pag pinagpapala ka ng bigla ng Diyos. Tapos yung mga kadugo o kamag-anak, talagang magkakaroon sila ng hindi magandang pangunawa. Talagang ibabagsak ka, lalo na pag hindi mo sila kayang gantihan. Yung patuloy lang na pangunawa, kailangan mo talaga silang layuan, mga kapatid, dahil mahirap makipagsabayan. Praise the Lord. Talagang lumipat kami doon sa lugar na matahimik. Doon kami sa isla. Kaya lang, wala naman kaming negosyo. Wala kaming kabuhayan. Praise the Lord. Hindi ka rin basta mabuhay kung wala kang nabuhay na matibay. Praise the Lord. Kaya nauwi kami sa palipat-lipat. Pero pinasalamatan ko sa Panginoon at talagang kahit malayo yung church, talagang sinisikap namin na makadalo. Katulad ng Tampil, talagang malayo sa amin. At talagang tiyatawid pa namin ang dagat. Pero talagang nalangin ulit kami sa Panginoon na bigyan naman kami ng lugar na sumaberin yung may pagpapala ba, kasi talagang ang hirap pag walang pagpapala, yung mawawala ka ng pinansyal. Praise the Lord. Kaya nga sa buhay, dapat may komunikasyon sa Diyos. Talagang nanalangin naman kami na aking may bahay kasama ng aking mga anak. Bagamat masaya kasi walang problema, pero yung pinansyal kailangan talaga ng tao. Kasi pag wala yun, talagang mahirapan tayo. At talagang doon naman kami sa bulok-bulukan, mga kapatid. Nagtayo kami ng kunting tiyanggi-tiyanggi. Pero hindi pa rin makasapat, mga kapatid. Dahil malaki na, tsaka may mga pangailangan. Kaya ang buhay talagang maraming taon na nawala sa aming kabuhayan. Mahirap pala pag naubusan. Ang hirap ibalansi pag ang pira mo na nahawakan at nawala ng dahan-dahan. Talagang kung wala lang sa Panginoon, siguro mahirap. Pero ganun pa man, pinasalamatan ko sa Panginoon dahil tinuruan kami na malaman yung buhay na bigyan dapat ng halaga yung pagpapala. Lalo na pag ang pagpapala na galing sa Panginoon. Pero pinasalamatan ko sa Panginoon dahil binigyan naman kami ng pagpanahon na lugar dito, mga kapatid. Talagang bagamat na napapa kami dahil bago pa, talagang hirap din dito pala sa Coron, magastos. Talagang pag wala kang mabuti, mahanap buhay na matibay, talagang napakahirap. At talagang iniwan na namin yung mga bahay namin doon sa Bulalakaw, Tampil, Bulukan. Talaga dito naman. Pero bagamat dito maliit, masaya naman kami kasi kumpleto na kami. Doon kami sa bandang Bulukan, malayo yung mga anak ko. Gastos kasi kalat sila. Praise the Lord. Pero ang pinasalamatan ko sa Panginoon, mga nangyari sa buhay namin ay talagang hindi na babalik kasi naranasan na namin. Alam na namin yung buhay na kung paano
ingatan yung pagpapala, lalo na pagpapalang espiritual. Dahil napakahirap mga kapatid, kung ang yung may bahay, ang iyong mga anak ay magiging kaaway mo. Kung hindi mo sila kakasama sa mga pagsubok. Pero pagkasama mo sila, walang mga problema na hindi kayang lutasin, lalo na pagkasama natin ng Diyos. Praise the Lord. Talagang ang aming paglilingkod sa Panginoon ay parang papasalamat ako sa Panginoon kasi bumabalik na yung nakakadalo na kami ng gawain. Kasi simula nang lumipat kami sa isla ay patuloy kami nakakatululo ng gawain. Kaya lang yung lumipat na kami sa buluk-bulukan ay hindi na kami ganong nakakadalo. Dahil meron na kaming apo. Praise the Lord. Hindi na kami nakakapunta ng mga revival na samantalang yun yung aming pangunahing gampanin na kung saan yung gawain. Praise the Lord. Talagang pabago yung buhay. Samot-saring mga kapatid na may mga kanya-kanyang ugali. Pero ang napakahalaga doon yung kaya mo silang abutin. Ganun ang gusto ng ating mahal na Panginoon na kaya nating abutin yung ating mga kapatid, lalo na sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga, samantalahin natin yung pagkakataon na tayo ay maging isang kaisa ni Kristo, lalo sa hirap ng ating mahal na Diyos. Kaya nga, may mga kanya-kanya tayong gampanin sa ating mahal na Panginoon. At alam ko na may kanya-kanya tayong gampanin sa Diyos. Maliit man ito malaki, ay dapat natin itong bigyan ng pagpapahalaga sa ating mahal na Diyos. Dahil doon natin makita yung ating ng ating mahal na Diyos. Praise the Lord. At mag-last verse na po tayo mga kapatid. Sa unang Korinto 15:58. Unang Korinto 15:58. Ikaw lang. Praise God, sabi dito, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matina. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Praise the Lord. Palakpak sa ating mahal na Panginoon. Kung saan, huwag lang tayong makilos, lalo na sa mga gawain na wala sa Panginoon. Na maging matatag tayo sa ating paglilingkod. Kasi nga, yung gawain natin ay palaging may kakibat na gawa ng kaaway, mga kapatid. Nandun yung paghadlang ng kaaway, mga kapatid. Yung binabantayan ng kaaway, yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kasi walang iba tayong kaaway, kundi yung kaaway ng Diyos. Kaya nga, huwag tayong makilos at patuloy na laging sumasagana sa gawa sa Panginoon. Kasi hindi masayang ang ating pagpapagal sa ating mahal na Diyos. Kaya nga, mga kapatid, lalo na yung mga young people, talagang malaki pa yung babakahin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Marami bang mga darating na mga pagsubok. Kaya nga yung aking mga anak na dalaga at binata, talagang yung pangaral bilang kaibigan na lang. Kasi kung bilang anak, parang hindi na sila sanay. Kaibigan na lang yung pakikipag kausap sa kanila.
Kasi may mga kanya-kanya na silang isip. Hindi na sila kayang diktahan. Pero yung pakikiusap sa kanila na ay hindi makita yung mga bagay na ikakasira ng ating paglilingkod, mabuti nakinig din sila mga kapatid. Kaya lang talagang yung layaw dito sa mundo, talagang napakahirap iwasan ng mga young people. Praise the Lord. Pero pag nandyan yung salita ng Diyos, na talagang gawa man nila pero patago. Amen? Amen. Praise the Lord. Palakpak sa ating mahal na Panginoon. Kahit po sa aming gawain ngayon sa konbensyon, daming mga young people talagang masaya. Kasi punong-puno ng mga pangaral at mga samudsari, mga pastors, mga klase ng mga tao talaga na maintindihan mo yung salita ng Diyos. May galing pang Mindanao, galing Manamok, at talagang napakaraming mga anak ng Diyos. Kaya lang, talagang magtiis ka lang sa tulugan. Praise the Lord. Pero ganun pa man, solid naman kasi nandun yung salita ng Panginoon. Mahirap talaga yung mga gawain na ngayon mga kapatid. Malalayo na. Talagang tinawid namin yun ng 5 oras. Talagang malaki yung alon. Pero nandun yung pasalamat ko sa Panginoon kasi gawain ng Panginoon. Nandun yung alam mo na hindi masayang yung hirap, pagod. At talagang kahit napakahirap yung kalagayan na mayroon kang iniintinding bangka. Kasi wala nang mapaglagyan ng bangka doon kay masyado ng kuwan sa panahon. Praise the Lord. Pero ganun pa man yung kabutihan ng Diyos pag ang inuna natin ng Panginoon, alam natin na hindi tayo pabayaan ng Diyos. Lalo sa buhay ngayon mga kapatid, maniguro lang tayo na palaging lamang yung gawa natin sa Panginoon. Kasi pag hindi natin nilamang yung gawa natin sa Panginoon, alam natin na tayo ay sisingilin ng ating mahal na Diyos. At hanapan tayo ng Panginoon ng para sa Kanya, mga kapatid. At talagang sinisikap din ng inyong habang lingkod na talagang inuuna ang Diyos. At talagang bagamat talagang na mapapa dito sa lugar ng Coron kasi nga napakagastos. Talagang yung kita pala na kahit 1,000 na dito pag ginastos parang isang araw lang, kulang pa. Praise the Lord. Bili ng tubig, lahat napakahirap. Samantalang doon sa isla may kape, asukal, bigas, mangawil ka na, ulam na. Dito, araw-araw, umaga, tanghali, hapon. Kaya nga, palagi naman tayong hingi sa Diyos. Nahiya na ako maghingi sa Panginoon. Tapos, yung ating paglilingkod sa Panginoon, minsan kulang. Minsan, pagkagising, pagkagabi, hingi na ulit tayo sa Panginoon. Sana bukas, may biyahe na. Ganon na lang ang ganon. Kaya nga, sa buhay, pag hingi tayo ng hingi sa Diyos, dapat gampanan natin yung mga utos ng ating mahal na Panginoon. Kasi yun lang yung gusto ng Panginoon. Lalo na sa buhay ngayon, low season. Talagang hindi ko pa alam kung ano yung mangyayari. Ngayon, ramdam na namin mga kapatid, talagang yung Diyos na lang yung nagpapalakas ng loob sa akin. Pero sa kabilang puso ko, sabi ko, pag wala na ito, pauwiin ko na ng isla yung mga pamilya ko. Kasi, pero gano'n pa man yung sa, may mga contradiction kasi na pag low season, sabihin, pag walang biyahe, wala kang kita.
Kasi walang matibay, walang mahanap buhay dito, hindi kaya doon sa isla. Mano-mano lang, mawil, kahit pa paano may pang-araw-araw na kita. Dito, maghihintay ka ng turista. Pag walang turista, walang kita. Kaya, napakahirap pag wala ka sa Panginoon, yung matataranta ka sa buhay. Pero pag ang sumasayo ang Diyos, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya lang sa atin talagang minsan hindi maiwasan yung mga kaisipang panlupa na gusto natin palaging meron. Bless the Lord. Hanggang dito na lang mga kapatid. Talagang humingi ako sa inyo ng paumanin. Nawa ay may mapulo tayong aral na magbibigay ng kalakasan na kung paano yung ating katuwang lupa na ito ay mapakain ng 3 beses sa isang araw, higit pa. Ay nawa ay kahit kunting pagkain pang espiritual ay may pumasok sa ating puso mga kapatid. Dahil yung mga nais ng Panginoon na magiging maluwan tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At tayo po'y magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. O Diyos, salamat Panginoon sa mga sinta na patuloy namin nag-aaralan Panginoon sa magang ito Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong pagbabay at paglubo sa aking Panginoon. Panginoon, wala mga bagay Panginoon ay mga posible sa iyo Panginoon. Salamat o Diyos. Nawa ipatuloy na makuha kami Panginoon ng aral mula sa iyo Panginoon. Pinangunayos mo Panginoon na puno kami ng salita mo sa aming mga puso at isip o Diyos. Mga Panginoon, ipatuloy kami pagpalain sa buhay Panginoon. Maraming salamat Panginoon. Patuloy namin na balik hanggang po sa iyo Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Roldan Garcia, sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Tuloy po na napakabuti ng Diyos, mga minamahal, na paano po na napakalinaw ang pagdiliver ng salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya habang po tayo nag-aantay sa ating pinakamahal na Panginoon, patuloy po tayo kumapit sa Kanya. Hallelujah. Sapagkat wala po tayong ibang kakampi kundi ang ating mahal na Panginoon, puri po Diyos. Hallelujah. Kaya huwag po tayo magsawa na dumalo sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Pagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos, sapagkat pag ginawa natin yun, hindi po tayo mapapaniwala. Hallelujah. Puri po ating mahal na Panginoon. God bless you, Brother Roldan Garcia, sa pagdala ng salita natin pinakamahal na Panginoon. At tayo po'y darako na sa pagbibigay ng ulit ng mga kaloob patungkol po din sa hinahulugan nating bangka sa gospel boat, mga kapatid, sapagkat malaki po ang kulang natin. Kung mayroon po kayong maluwag sa inyo, hindi po sa pilitan mga minamahal, yung mayroon lang po kayo mga kapatid, sapagkat sa paunti-unti matatapos natin ito na magtutulungan tayo magkakapatid sa ating pinakamahal na Panginoon. Puri po ang Diyos. At binibigo po ang awit sa ating mangkulin sa mga kaloob. Amen. God is good, mga kapatid. Amen. Tayo po ay kaloob sa ating Panginoon sa bilang tulong sa ministry ng ating mga pastors. Amen? Amen.
God bless you, Ma'am Colleen, sa awiting manalangin at binibig ko po ang panalangin sa ating Brother Mark G sa mga kahulog. Praise the Lord, paging kadating ang Diyos. Salamat sa mga biyaya nito, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat nagsibigay, Panginoon, lalo na ngayon nasa nagbigay, Panginoon. Pagpalain mo ang biyaya nito, Panginoon, ang magamit sa iyong ministry, Panginoon, na lumago, Panginoon, ang iyong ministry, Panginoon, upang magaganap ng mabuting balikat, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong pinagmatas na pagpuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpak po sa aking mga Panginoon. God bless you, Brother Mark G, sa panalangin. At tayo po ay darako na sa paalala, mga minamahal, ang ating leader sa sunod na linggo. Kung hindi magating si sister niya, ay si Sister Jinjin, mga minamahal ko mga kapatid, Jinjin Nabina. At ang ating mensahe, ating Brother Mark G. Okay, sir. Ating Brother Mark G. Magtulungan po tayo umamin ng mga kapatid sapagkat yung mga kaloob na binigay sa atin ay baka hanapin po sa atin ating mga Panginoon sapagkat dapat po ay lumago, magbunga, mga minamahal. Ito po ay pananagutan natin sa ating mga Panginoon sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. Hallelujah, puri po Diyos. At sama natin sa panalangin, mga minamahal, ng ating Sister Grace. Kabuhanan po niya ngayon. Sama natin sa panalangin na maging normal ang kanyang pagsilang sa kanyang anak, mga minamahal. At darito na po tayo sa pansamantalang pagtatapos. Wala na bang paalala? Wala na. Kung wala na po mga minamahal, ibinibigay ko po ang isang awit at closing prayer sa ating Pastora del Poso kasama ng ating pagkain at ating Sister Grace sa kanyang panganak na panalangin natin mga minamahal ko mga kapatid na maging normal. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Awitan natin ang ating Diyos mabuhay. May pasasalamat. Itaya ilan
maging sa pananagumpay ng iyong gawain na Diyos sa araw na ito. Maraming salamat sa ginamit mo, Panginoon, sa mga awit, sa mga buhay na patutungo, maging sa iyong mensahe, Panginoon. Maraming pong salamat. Ito'y aming magamit sa buong isang linggo, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, sa aming pag-uwi, sa aming tahanan, Panginoon. Maging yung aming mga kapatid na hindi namin nakadaupang palad sa araw na ito, Diyos. Iyong dalhin sa sunod na linggo upang kami sama-sama na ikay purihin, pasalamatan at agtaas sa aming dakilang pangalan. Purihin ka, Diyos. Maraming pong salamat sa kalakasang espiritual, Panginoon, sa kagalakan, sa mga kapatid namin na narito, Diyos. Kami nagsama-sama na ay ikay itaas, pasalamatan at luwalhati. Dalangin namin, Panginoon, na magpatuloy ang bawat isa, anuman ang hamon ng buhay, nararanasan namin kalungkutan, Panginoon, pighati, Panginoon, kakulangan, Panginoon, dalangin namin na yung puna ng lahat ng mga bagay na ito. Salamat, Panginoon, maging sa likod mo, sa ginagamit mo sa upasang ito, Panginoon, sumunod ng Pastor Ramon Senior, maging ganyang anak ko, Diyos. Kayo ang siyang mahala, Panginoon, kayo ang siyang mag-ingat sa kanila. Palawigin ang kanilang buhay, Panginoon, na may pagtakot, pagkamit, pag-iingat sa mga anak mo, Diyos, sa patuloy ng pangangalaga ng mga tupang ito, Diyos. Salamat po, Panginoon. Ngayon din, Diyos, ang aming pagsasaluhan, Panginoon, bigyan, Panginoon, bawat isa, kalakasan, kalusugan yung nag-prepare na ito, pagpalain mo, Panginoon, patuloy na magamit sa iyong gawain. Salamat po. Salamat sa kabusugan. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Magkamayan tayo, mga kapatid. Mahal na mahal kita, Panginoon. Praise the Lord.